Yung operation po natin, hindi naman po dadating ang enforcer, sasabihin po sa driver, Sir driver, ito po mission order ko, itutoko po kayo. Hindi po ganun, sir. May signage, no parking. Kailangan pa ba po ng pakiusap lagi? Sir, may karapatan kayo, pero responsibilidad nyo rin bilang mamamayan at merong lisensyado na driver, alamin kung saan po ang tamang parkingan at hindi. Hi everyone! May mga kababayan tayo na kung saan-saan nagpapark at nagsasakay ng pasahero. Ang masama po kasi nito ay pag nagpark tayo sa kalsada ay pwedeng ito ang pagsimulan ng matinding traffic. Kaya po may mga no parking sign sa mga ilang lugar. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagbibigay aral ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan nating ginawa ng negosyo at garahe ang kalsada. Panoorin natin ang video na ito. Nagsimula ang video sa isang taxi kung saan ay nakapark sa loading and unloading area. Meron naman pong babaan at sakayan sa likod pero hindi ito pinili ng driver. Pera po ng lisensya, naka-obstruction po tayo, wala pong loading-unloading area po dito, sir. Opo sir, karating ko lang po kasi Hindi pinick po, up ko lang po. kayo po yung nasa loob, kaya hindi po maka-forward to. Kasi ito kanina, nandito sa nakaparada kanina pa. Kaya nga po, kasi nga po bawal po dito, kaya kayo nagkukumpulan kasi sunod-sunuran po kayo lahat. Kaya humahaba ang pilahan dito. Ito sir, pinaalis na po yan, doon po ako kanina. Ngayon, bawal mag-pick up doon, kaya pinapunta ko yung pasahero dito para makagilid. Bawal din po kasi mag-pick up dito, sir. Ito po ito, nakaharang po. May kita nyo, sir, ayun po, pabasa po. No loading, no unloading, no stopping. Kaya sabi nung babae, pumasok ka muna ng pag-ganon. Sige po, pahiram po ng lisensya, pa-verify po muna. Yung mga motor na yan, pag walang driver, tikita nyo, itow natin yan. Pakita mo yung mga sasakyan, Kasi nung babae, pasok ako ng pag-ganon. Kasi siya nakaharang kanina pa. Yun nga po kasi bawal nga po talaga dito mag-pick and drop. Bawal po mag-load and unload. Sa likod po ang loading unloading. Matagal na po kayo nagpipick up dito, di ba? Sabi po kasi ng babae, pasok ako. Opo, may tamang sakayan po, sir, para hindi po kayo natitikitan. Sa likod po kayo magsakay at magbaba. Doon po ang tamang loading unloading. Nakapark naman ang rider na ito sa mismong footbridge. Bawal po ito dahil meron tayong batas na bawal magpark sa ilalim ng footbridge. Pera po ng lisensya. 4136, footbridge, bawal parkingan. Ang driver naman na ito ay suspended ang lisensya pero minamaneho ang delivery truck. Hindi ko alam kasi na So, ibig sabihin po, once ang license is suspended, dapat di kayo nagmamaneho. Kailan pa po ito suspended? Suspended po ang lisensya nyo hanggang February 13, 2026. Ibig sabihin, bawal po kayo magmaneho dapat. Okay sana, digital ID sa LTO portal. Tama po yan. Yun nga lang po, sir. Ayan po, suspended po ang lisensya. Technically, bawal po kayo magmaneho. Wala ba kayong ibang kasama? Oh, yun nga. So, nagmamaneho po kayo ng lisensyang suspendido. So, bawal po yun. May ORCR po kayong dala. Meron palang violation ang driver na ito at hindi siya nagbayad kaya suspendido ang kanyang lisensya. Sir, bakit po suspended yung license? Well, apparently, based on the LTMS portal dashboard, meron siyang violation before, if I'm not mistaken, no, sa TPLEX. So, apparently, hindi po siya nagbayad. So, suspended until February 13, 2026 po yung lisensya niya. Dahil dito ay natow ang delivery truck na ito dahil nagmamaneho ng suspendido ang driver. Bawal siya magmaneho, suspended ang lisensya niya eh. Pakuha nga na isang tow truck dyan, siguro flatbed na lang, flatbed series na lang. May driver naman, yun nga lang, suspended ang lisensya. I-series na lang to. Dito ay may isang lalaki na mataas ang boses at nagsalita pa ng hindi maganda sa clearing operation. Kasi, walang galang po. Opo. Bakit po hinuhuli nyo lang yung mga umaandar? Ay, hindi Yung po. mga hindi umaandar, na mga sirang sasakyan,
Nasaan- Hindi nyo hinuhuli. nasaan Baka po? pakitang tao lang kayo. Paano Marami nagpipag- po dyan, oh. Sir, kaya nga po kami nandito. Anong kalsada po yon? Yan lang po sa Monte. Anong kalsada po? Monte Pilat po. Kinukuha po namin. Sir, Saka... saka... Hindi po igutan. Taon na po yan. Nandyan, nasira na sa... Sir, paki-double check niyo po. Ang Monte Opo. Piedad, meron pong one-side parking. You have to double Pero sira check. po naman sakyan. Mga sira na sakyan yan. Sir, ang problema po natin, ang isang sasakyan na nakaparada po sa isang one-side parking, hindi po natin pwedeng Pero hindi po basta na ito. pag-aari yung kalsada, sir. Sir, Pag-aari na po. may ordinansa po kasi ng mga one-side parking. If it's approved. Bakit po hindi natin tingnan ngayon? Na-check, sir, ang Monte Ang dami Piedad, po, meron yung nga mga po. motorsiklo, sira. Sir, kinukuha po namin. Pwede niyo po tingnan yung mga tow truck namin, may sampa na po. Kasi pag nanguhuli kayo, sinasabi nyo lang yung mabuhay lane. Hindi po, lahat po. Bakit pwede kayo dito sa riot kung sinasabi nyo? Sir, papunta mo nga kami ngayon Napakarami eh. po. Papunta po kami ngayon. Kahapon nanggaling namin ng C. Benitez. Hindi ko tumanda eh. Kahapon, sir, kahapon po ba na monitor nyo nanggaling kami C. Benitez? Alam niyo po ba? Alam niyo po galing kami Benitez kahapon? Tignan nyo, ikutan yung bata eh. Hindi, sir. Batay Street is hindi po mabuhay lane. Kailangan po ng complaint po yan. Ibig sabihin po, Sir, bawat complaint area para hindi po kayo magkamali ng pagkakaintindi. Mabuhay lanes. sir, marami ng complaint dyan sa barangay. Sir, wait lang po. Nakarating na, nawala Sir, na nga po barangay namin. Sir, wait lang po. Ang mga mabuhay lane, alternate route, major thoroughfares, hindi po kailangan ng basis of operation, hindi po kailangan ng complaint. Ngayon, pag ang mga kalsada is within barangay road, secondary, tertiary road, kailangan may basis of complaint po. Nag-complaint po kayo sa barangay, apparently, ang barangay hindi naman po nagpapadala ng complaint sa Sir, MMDA. yung mga po, no? Yung mga ibang nagre-reker, Opo. nag-i-yuton lang po dyan. Opo. Tutuwa na lang sakyan. Wala namang papel pinapakita, di ba? Kar natin. Anong papel po ang hindi Ganito pinapita? po, yung mga sasakyan po na galing po yung nagre-reker, Opo. minsan hapon alas 5 na. May kasama lang MMDA. Sigurado po kayo, sir? Sir, paano po sasabihin niyo wala pinapakitang papel? Minsan, sir, picturean ko ha. Sige, sir. Kasi malaki naman respeto ko sa MMDA. Yuyuto po sila dyan, galing ng GMA. Opo. Kumuha ng motor, 4 na motor. Okay. Tapos po, iikot dyan, Marikina, makikita mga sasakyan namin dyan, hahatakin. Wala man lang papel papakita o kahit Sir, basta lang po hahatak. Sir, are you aware na pag ang isang sasakyan ay na-tow, pag attended po yan, may tinatawag tayong UOVR, which is a violation ticket. Binibigay po yan pag attended. Now, if your vehicle is unattended, may tinatawag tayong iniiwan na towing impounding form na iniiwan po yan sa location na kung saan na-tow po ang sasakyan. Hindi niyo po pwedeng sabihin na wala pong papel. One, why? Kung may kasamang MMDA enforcer po yan at operation po yan, legitimate operation po yan. Now, paano po nyo masasabing hindi po legal? Maaaring hindi legal pag wala pong kasamang enforcer. Dahil ang isang illegally parked vehicle, bago mato, kailangan ma-issuean Wala po nga yan ng sir, violation eh. ticket. Pinapalam ko sa inyo, pinapalam ko sa inyo. Sir, paano wala? Kasasabi nyo lang po may MMDA enforcer. Hindi po lahat ng panahon na nakikita nyo yung ginagawa ng mga kasama natin. Opo. Hindi eh. Kukuha po ng sakyan. Eh, kung titingnan namin yung alalay, naka-sure pan, nakasando. Eh, hindi po ba yan? Sir, baka naman towing crew po yun. Pagpagalunan natin, pero sinasabi na, MMDA kami. Accredited ang MMDA. Sir, ganito po. Ganito po. Anong gagawin natin dyan? Picturean nyo. Hingian nyo ng mission order. Pag hindi kayo pinakitaan ng mission order at ID po ng MMDA enforcer, maaari nyo report po kaagad yan. Yung problema po sir, eh, pag lalabasan nyo, wala na yung sakyan. Inuna. Sir, nasaan po yung impound? Paano nyo po nalaman na sa Tumana? Kasi po, may magwagya po kami. Pagdating nyo po sa Tumana, meron po kayo, paano nyo po na-claim? Ayaw po kayong papasukin sa Tumana. Nasubukan nyo na po ba, sir? Yes sir, pumapasok po Wala kang Tumana. papel, papasukin ka ng Sir, kotse. ang tanong nga po, paano nyo na-claim yung kotse? Ganito po. Bago kayo pumunta ng Tumana, tanong po ako sa magwagya ko. Sabi sir, dinala sa Tumana. Okay, Pagdating sa Tumana, wala pa doon. okay. So how come na malalaman ng kotse mo nandun talaga sa loob, hindi ka ba pasukin na wala nga yung papel. Sir, question. Nung kinlaim nyo yung kotse nyo, o yung sasakyan, o yung motor nyo, paano nyo na-claim po? Gabi na. Gabi na po. Paano nyo nga po na-claim? Anong pinakitang papel? Siguro, paikutin, wala. Wala po, resibo, wala. Walang pinakita. Walang resibo. Nakiusap lang ako doon sa gwardiya kasi po yung Paano po kayo nagbayad? gwardiya po doon sa gwardiya po doon sa Tumana. Kaya po may agency kayo Simpson. Paano po kayo nagbayad? Kami pumunta po ako doon sa counter. Okay, nung nagbayad kayo sa counter, ito po sir. Pinuntahan ko po yung ano. Sir, i-clarify. Pina dumating eh. Opo sir, tama po yan. Kasi bakit? Ang operation po ng towing, hanggat di natatapos yung operation, hindi po pumupuntang Tumana, Marikina. Tulad po ngayon, isang tow truck ko po dyan, flatbed, ang sakay po. O tulad po nito, kukunin po to dahil suspendido ang lisensya po nito. Tingnan nyo sir, may kargang 2 motor. Maaari pong punuin pa po yan. Ibig sabihin po, yung nagtotoo. Sir, Sana question. naman sa naka-ID, naka-uniform. Sir, meron po, ayan po, towing crew. Ang iba po, wala po.
Maniwala po sa akin, kami po ang Sir. hindi ikaw eh. Ito nga ang tanong ko. Naka-sure pan. Sir. Sure pan. Ang tanong ko nga muna para maklarify po natin. Pagdating nyo nung nagbayad kayo, anong binigay sa inyong papel nung nagbayad Ano kayo? po sir, bigyan nyo kami ng... May talagang resibo po. Paano po ba talaga ang proper na pagtuloy ng sasakyan? Ano po ba talaga? Sir, very simple. Ang sasakyan na unattended, meaning walang driver po. Within 5 minutes, pag hindi dumating ang driver, itotow po Kasi yan. yung mga kasama nyo sir, tagal lang dito, nang nakita ang sasakyan gano'n naman, Itotow. wala lang nahanap. Sir, tama po yan. Tingnan nyo po doon, nakalagay no parking on both sides. Aurora Boulevard and Domingo is a Mabuhay Lane. Aurora is a... Meron ka pinapakitang papel, Anong papel po ipapakita sa inyo, sir? job order o saan ang mission order nyo, kung saan location? Sir, ang mission Hindi basta order po... lang kuha ng Ay, kuha? sir, hindi po. Ang towing operation po natin, hindi naman po dadating ang enforcer, sasabihin po sa driver, Sir driver, ito po mission order ko, itotow ko po kayo. Hindi po ganun, sir. Automatically, sir, if you are illegally parked, we are authorized to issue you a violation ticket. Ngayon, ang question ko nga, para malaman natin ang katotohanan, nung nagbayad kayo, may resibo o wala? Binigyan kami ng papel doon na sa atunan. Tama po. Kasi po, tama po. Sir, ganito po yan. Ang sasakyan na illegally parked na natow, ang iniiwan lang po, impounding notice. Maaaring nawala, maaaring kinuha ng ibang tao yung impounding notice nyo. Pero the bottom line, nung nagbayad po kayo, may binigay po bang papel Yung Xerox copy nung ano, nung impounding? Tama po, sir. Nung nagbayad kayo, binigyan kayo ng resibo o hindi? Nakakuha naman namin ng kotse. May, hindi. Nakuha naman po namin Nung ng nagbayad po sasakyan. kayo, binigyan kayo ng OR o hindi? Wala nga po eh. Kaya Official receipt, sir. Kaya nga po kami naghanap ko na saan. Dapat Hindi, namin iba. Kahit Sir, wait lang po. Naguguluhan po kayo. Iba po yung impounding notice sa official receipt na tinatanong wala ko. nga po eh. Nung nagbayad kayo, cash lang, wala pong resibo? Binigyan kami ng papel. Yes, sir. Sabay kami ng ano. Tapos after magbayad, may resibo. Yung binayaran namin, ito, siguro 4-5 yata, 5-5. And then, meron pang license. Tama po. Another. Tama po. Dalawa na yung violation. Yes, because the violation of illegally parked unattended constitute two violation. One, the vehicle. Two, the owner or the driver of the vehicle. Responsibilidad po ng driver Pero po yan. bakit sir, pag nandiyan ang driver, kailangan namin makipagtalo sa inyo. Eh sir, sino po ba Astig yung mga tao mo eh. Sir, sino po ba nakikipagtalo? Ito, kailan ba yung last December? Sir, Nakipagtalo. Sir, Nandiyan bottom, na sir yung driver sa sir, inyo. bottom Hinahanap line. pa rin eh. Yes, kasi po, within 5 minutes, pag hindi po lumabas ang driver, that's considered towable. Sir, Pangalawa, sir, wait lang po. Nandiyan po yung driver. Agad-agad hatakin. Kahit anong pakiusap, Opo, hindi mapakiusapan. Yes, sir. Ano na bang imindihin? sir, ang tanong ko naman po sa inyo, may signage, no parking? Kailangan pa ba po ng pakiusap lagi? Lahat naman tayo nagkakaroon ba No, sir. The bottom line, meron pong Sir, signage. yung tao na sa loob. Sir, pag may tao, Hahatakin. sir, pag may tao po sa loob, i-issue ng ticket. Ang question, tanungin niyo sa driver niyo, dumating ba siya agad? Sir, pumabait naman kami na illegal parking. Tanggap naman namin yun. Pero sir, yung hatakin mo na may kasama, Yes, sir. Tulad po nito, hatakin ko to. natin na po yun sir eh. Sir, Ayaw yung palabas sa kotse dahil hatakin. on which basis are you pertaining to kidnapping? On legal grounds, how will you identify kidnapping? Kidnapping is forcibly taking a person Hindi beyond natin his nalalabas, eh. beyond his legal rights. Sir, yung and hindi na palabas constituted sa sasakyan rights. mo, hahatakin na. Sir, hindi po. Baka driver niyo po ayaw lumabas. Sir, ito po. Nakiusap na nga po sir eh. Kasi sir, marami kami dyan. Lagi nga po may illegal park dyan sa building nyo. Wala na pa kaming parking sa lakay. Kasi nga po, laging may illegally parking sa building nyo. O, yun nga po eh. Hindi naman po pwede. Pero ang sa akin lang po sir, kung may tao sa loob, siguro, kita na lang to. Titikitan lang natin. Sir, Huwag nang hatakin. under Metro Manila Council and Towing Guidelines, ang Lahat naman sasakyan, kayo nang susunod eh. SS. Walang karapatan yung taong bayan magsasalita pa sa inyo. Sir, may karapatan kayo pero responsibilidad nyo rin bilang mamamayan at merong lisensyado na driver, alamin kung saan po ang tamang parkingan at hindi. Sir, remember, a license is a mere privilege. Pribilehiyo na binibigay po ng isang bansa. Ngayon, ang pribilehiyo, meron pong sinusunod na mga patakaran. Tulad po nito, example na lang. Ang driver na ito, nagmamaneho ng sasakyan. Bakit ito to? Suspendido ang lisensya. Ibig sabihin, bawal siya magmaneho. Sir, pag kayo po ay may lisensya, dapat alam nyo kung saan ang tama at mali. Dahil bakit? Dumaan kayo ng training, dumaan kayo ng seminar, nag-exam po kayo. Pangatlo, sir, last na po. Yan building na yan, kung sa inyo man po yan, laging may naka-illegally park. Bakit?
Hindi ko po alam. May paggarahe naman doon sa kanto. Kasi may mga establishment na Palawan, may LBC, hindi po naiwasan po yan. Sir, Na may customer. this is Aurora Boulevard. May, Pero, sir, agree po tayo na Mawak siya ng kalsada, hindi naman siguro Sir, no, sa buhay na may buhay. kahit na malawak po ang kalsada, the road is used for mobility. Kanina, ang nilalapit ko sa'yo, yung mga sirang sasakyan, ba't di nyo itinutuloy? Sir, sino ba nagsabing hindi kinukuha? Sir, Kinukuha ikutin po niyo po. namin. Paparkingan, tapos magpapabayan. Ayun ang bawal, sir. Yung bayan. Yan ang tanong ko rin po. Maaari po natin tanungin yan kung sino man po ang nagpapaparking doon. Kasi kami definitely di po kami nagpapapay parking. Opo. Sa halip na magamit, ginawang parking, tapos magtitikit, kanino na pupuntang parking? Maganda yan, sir. Maganda po yan. Ireklamo natin. Kasi dapat hindi po nagkakaroon ng pay parking na illegal. Ha, sir? Sige po. Forward. Thank you, sir. Thank you po. Ang mga signs naman ng tindahan na ito ay nakapwesto sa kalsada kaya ito inalis. Lagay nyo doon. Sampay nyo doon. Sampay nyo doon. Nag-extend naman ang tindahan na ito ng kanyang paninda sa bangketa kaya pinaalis ito upang malakaran ng mga tao. Yung kapitbahay nyo po. Aling ko na lang po. Pa! Aling po! Yung mga itlog, alisin nyo na. Pa! Tanggalin nyo to. Oh, Papasok ko na lang, sir. tatanggalin na po namin. Ma'am, huwag nyo na po kukunin, ha? Kukunin na namin lahat. Ang ipasok nyo lang yung mga itlog nyo po. Oh. Ano ba yan? Nakatali pa ba? Ate, excuse lang po. Baka masugatan ka po. Ate, unahin nyo na lang po kaya yung paninda. At saka yung ice box, kung may laman man yan. Hindi po pwede may harang kaliwat kanan, ha? Sa susunod, pag dyan, tatanggalin ko talaga yan. Sige, tara. Ang fire hydrant naman na ito ay tinagtad ng karatula at tinambakan pa ng mga upuan. Eh, bakit nakaharang? Eh, di dapat nakabukas yan. House ng bumbero. Eh, kaya nga, dapat bukas to. Tanggalin natin yung mga harang. Paano makakuha ng tubig ang bumbero kung nakaharang yan? Nilagyan talaga kasi Ha? may screen. Nilagyan talaga. Kaya nga, eh paano mo makakuha ng tubig ang bumbero kung ganon? Di ba? Makain na. Yung mga nakaharang, tanggalin nyo. Yung harang lang. Kasi pag emergency, paano kukuha? Tapos, malaman mo tanggalin yan. Oo, tanggalin mo. Tapos ito, Pinuwestuhan naman ang tindahan ng prutas, ang bangketa at wala nang lakaran ng mga tao. morning po. Huwag po tayo sa sidewalk. Kahit na may hawker's permit, sidewalk pa rin po yan. Opo. Huwag po sa bangketa, ha? Tinanong naman ni nanay kung pwede ang pwesto ng kanyang tindahan pero nasa loob naman ito at wala sa bangketa. Opo, magandang umaga po. Kami po, sir, residente po rito. Naglagay po kami ng tindahan na maliit po kasi gusto po namin mabuhay. Sa ngayon po, marami pong pinapag-aral. Ako, pamangkin. At ako po nagtayo ng maliit na tindahan. Pwede Opo. po ba yun?
Hanggat hindi nyo po nahaharangan ng Ay, hindi po bangketa. naman. Hindi po. Hindi po lumampas ng Opo. gutter. Basta Kasi- hindi po gutter bangketa po. So tulad po nito kaya po namin. Kaya po, sir. Ito po. Ito. Basta nasa loob po, walang problema po sa loob. Okay, sir. Maraming Opo. salamat po. Kaya hindi po namin ginagalaw to kasi nasa loob. Ito lang po. Kasi hindi naman po kagaya na nasa EDSA, gano'n. Opo. Ang van naman na ito ay tila ilang buwan nang hindi umaandar at nasa kalsada. Meron namang van na parang tindahan ang expired ang rehistro at tila gusto pang lumusot ng driver. Yung nga, ba't may food truck dyan? Ano mo? Hanapan mo ng papeles yan. Ikaw may-ari? Anong ginagawa mo sa loob? Ikaw may-ari, ikaw driver. Yung totoo. Yung totoo. Taga saan ka? Pinadrive pa eh. Ikaw driver eh. Sino may-ari niyan? Ha? Natiwala lang yun. Sino ba may-ari? Taga Pidea? Sino mo na iba dito? David, may kwado pa pare ka si David. 1-2 lang ha. Sino driver nito, kuya? Peran po ng lisensya. Tapos ORCR po. Nabigyan ba siya ng permit ka mo dito? Kuya, nakakuha ba kayo ng permit? Wala, sir. Para magbenta? Dapat may permit kayo kung papayagan man kayo. Ito, sir. Bago bili lang kasi ito, sir. Expired na yung ano mo, OR. Expired. March pa yung ano yan. Ba't ganon? March 4, 2025. Pero, valid until July 2025 and due for renewal ng July 1, 2025. Parang may mali dito. LTO nga pa 76. Parang may mali dun sa OR ng sasakyan. Kasi kung March ka nag-renew ng 2025, Papasok pa rin sa plan ng 2025 sir. dapat 2026 ang next renewal, di ba? At para ma-verify yung papel daw nito. And next renewal niya, July 2025 din. So parang, Kung ano kasi, kung July ka dapat mga ay pa sa nag-renew pa para pumasok ng 2026. Baka yung nirenew niya na ito pa yung 2025 lang. oh, edi expired nga siya. Tingnan mo, pa-proceed ka Nakalam ko yun kayo, sir. Ano pa eh? March ba? Ha? Nasaan yung CR? Kasi paano naging minibus ang registration niya? Ayaw magbigay ng lisensya? May lisensya ka ba, kuya? Sige nga, pera po ng lisensya. Ito yung CR. Minibus talaga? Ano nyo na lang para siguradong ayusin yung papel. LTO na lang para technical impounding, baklas plaka. Tapos, paparin nyo. Hindi, isa-settle nyo po sa LTO yan. Tapos yun nyo i-verify bakit ganun ang naging concern nyo. Kung sinasabi nyo, kakarenew lang ng March. Hindi pa talagang isang taon sa amin, sir eh. Yun nga, so doon nyo na lang po i-check. Pero as of the moment, you're driving a vehicle that is not registered or expired registration. Hindi ko naman nililiwas sa the first place, sir. Naka-obstruct sa sasakyan. Naka-obstruct po kayo eh. Nakikita na lang, sir, sa kalsada. Pwede mo gawa namin, sir. Technical impounding po kayo ng ng LTO. Pinipilit naman ng lalaki na ito na itulak ang van para umandar pero mukhang matagal na itong sira at hindi tumatakbo.
Papaano ko lang sir, baka sa vulcanizing, alis din naman to. Yung reserve na sa ilalim na. Start mo nga muna. Start mo. Hindi kasi sa nag-alis sir, paano siya, pero hindi nag-aano yung battery, balik na yun yung battery. Hindi ako... Paayos ka na sir. Problema nyo, bagsak yung likod eh. Kaya nyo ba i-series pa yan? Tinan nyo muna. Sige, series. Kuya, madidisgrasya kasi ginagawa mong yan. Huwag mo nang pagpilitan. Madidisgrasya kayo. At makakadisgrasya ka rin. Punta ko lang vulcanizing sir. Start mo muna. Kung mag-start. Paandarin mo yung makina. Hindi nag-aano kasi nandito yung motor. Meron makaano. Kuya, Magkano sana sir ang makinig ka muna saglit. I-start mo. hindi nga nag-aano sir. In short, stalled nga po. Stalled nga po yan, kuya. Ikaw na mismo Teka lang. Teka lang, kuya. Ikaw mismo nagsabi sa akin kanina hindi mo inaalis, tama? Lagi nakaparada lang to dito. Ito lang kasi ako sir. Taga rito ka lang. O tapos, saan ang authority nyo? Hindi mo mapapatakbo yan. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi nga pwedeng itulak. Binerify ko yung binabanggit mo, hindi daw kilala dyan. Hindi daw kilala eh. At yan po ang matalinong pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa ating mga kababayan. Naiintindihan ko po na gusto nyo lang pong maghanap buhay, kaya po kayo nasa lansangan. Pero kung kayo po ay nabubuhay sa inyong negosyo sa kalsada, paano naman po yung iba nating kababayan na namamasahe? Nagiging sanhi po kasi ng traffic ang mga illegal parking at kainan nyo sa kalsada. At dahil dyan ay pwedeng malate sa trabaho at kanilang pupuntahan ng ating mga kababayan. Ang isang pagharang sa isang linya ng kalsada ay pwede nang maging sanhi ng isang mahabang traffic. Hindi naman po masamang maghanap buhay, pero ilagay po natin ito sa tamang lugar na hindi nakakasagabal sa ating mga Pilipinong dumadaan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.